So, yun na nga guys. Gusto ko lang i-clear doon sa iba na sabi niya, oh, installment 1.4 million nga lang siya, pero 20 years o 15 years to pay hanggang 20 years to pay maximum. So, kung kikwentahin mo talaga malaki, halos na dodoble. Kasi halimbawa, yung 1.4 million, example yan, isa sa experience ko yan. 1.4 million. So, ang monthly amortization niya is 12,000 ang monthly niya. So, kung kukwentahin mo siya for 15 years, umaabot siya ng 2.7 million yung presyo niya. Kaya lang, kung i-imagine mo, from 1.4 million, year na binili mo, at sa year na matatapos mo ng 15 years, gano'n nakalaki yung value ng property? Kasi yung 1.4 million na yun is price nung 2018. 17-18, sabihin natin 17 and 18 price pa niya kasi may 2.3 pa nga siya that time. So 2.4. Pero ngayon pa lang, so ang contract kasi ng property is 15 years lang. So meron na siyang halos 6 years na nababayaran. Pero ang value ng property, yung same unit niya na hindi na avail o ni-rebuild na same unit niya nung 2018, ang presyo niya ngayon is 2.6 million na. So, ibig sabihin, from 2018, 19, 20, 22, 24, almost 7 years, meron na siyang tinubo na halos 1 million. Tinaas na 1 million. How much more pa kung matatapos mo pa yung 20 years contract o yung 15 year contract mo? So, 20, sabi natin mag-add pa tayo ng additional 10 years, 2034. So, magkano na yung value ng property? Possible, nasa 3 to 4 million na rin siya yung property. Pero kung kikwentahin mo yung ginastos mo, inihulog mo sa kanya, nasa 2.7 million lang. So, meron pa rin talaga na. Pero depende yan sa location ng property. Make it sure lang talaga yung property na pupuntahan mo is mabilis yung appreciation. Kasi may mga property kasi medyo mabagal ang pagtaas ng value ng property due to sa, halimbawa, napapabayaan yung villages, wala siyang restriction, mukha siyang squammy, Kaya may mga villages na inaalagaan talaga yung villages. Maraming restriction, maraming bawal, maraming ganito para ma-maintain yung ganda ng village. Tapos syempre yung development sa paligid. Kasi kung ang paligid naman ng villages mo, ng subdivision mo is hindi naman na-develop, hindi tataas ang value ng property ng ganon. Pero ang kagandahan, yun nga, pipili ka, hindi lang kasi basta sa location yan eh. Hindi lang dahil sa cities. Kasi may mga cities naman na as is yun na yung development. Kaya wala siyang pag-unlad. Ibig sabihin, unlike kasi nung nakuha mo sa, yes, province to, like Cavite, medyo sulok-sulok. Pero in the future, kung makikita mo, yung development niya tuloy-tuloy. Like ngayon. So, Cavite is a new Manila.